Yan ang itsura ng kanal sa Japan. Oh. Sa Pilipinas, tourist spot na yun. Liliguan na natin. Dito kanal lang. Ito naman ang itsura ng kanal dito sa atin sa Pilipinas. Bakit ba sobrang linis ng kanal sa Japan? At paano nila ito nagawa? At ano ang pwede nating matutunang mga Pinoy mula sa kanila? Tara, alamin natin yung kanilang sikreto. Ang Japan, kilala sa kanilang kalinisan. Ang isang halimbawa, yung mga kanal nila. Tignan mo na lang yung mga waterways sa Shimabara City, Gujo Hachiman, at iba pang rural town sa Japan. Sa ilang lugar nga, sobrang linis ng tubig kanal na ginagamit pa ito noon sa paghuhugas ng gulay, paglilinis ng mga gamit, at minsan bahagi pa ng local water system. Tapos yung mga koi fish nila, hindi sila nilagay doon para pampaganda lang. Ginagamit din sila bilang natural indicator. Kapag nabubuhay ang koi fish sa tubig kanal, ibig sabihin malinis yung tubig. Kasi ang koi ay sensitibo sa polusyon. Madali silang mamatay. Okay, get. Sobrang linis ng mga kanal sa Japan. Pero paano nila ito nagawa? Simple lang ang sagot. Hindi dahil may magic sila kundi dahil sa sistema, kultura at disiplina. Sa Japan, bata pa lang ang mga Hapon, tinuturuan na ang mga estudyante na maglinis ng classroom, maglinis ng paligid at mag-segregate ng basura. In fact, maraming Japanese schools, wala silang mga janitor. Ang mga estudyante mismo ang naglilinis. Kaya lumalaki ang mga bata doon na may mentality na dumi ko, lilinisin ko. Maliban sa mentality na yan, sobrang solid din ng kanilang solid waste management. Sa Japan, hindi pwedeng basta mo lang itapon ang basura kung saan-saan. May iba't ibang categories ng basura doon. Burnable waste, non-burnable waste, plastic, cans, glass, PET bottles. At sa maraming cities, may mga specific schedule pa sila Halimbawa, tuwing Lunes, para yan sa mga burnable. Tuwing Wednesday, para sa mga plastic. At kapag Biyernes naman, para sa bottles. At kung nagkamali ka, hindi kukunin yung basura mo. At minsan, ibabalik pa nila yan sa'yo. At sasabihin, try again next week. Pero bakit nga ba sobrang importante ng mga nabanggit ko? Kasi kapag walang basura sa drainage, hindi bumabara ang kanal. Kapag hindi bumabara ang kanal, mas malinis ang tubig. At kapag mas malinis ang tubig, mas kaunti ang polusyon. Simple, pero consistent. At yun ang mahirap. Hindi dapat isang beses lang gawin to hindi isang linggo, kundi dekada-dekada ng pagsunod sa sistema. At honestly, ang kaibahan lang talaga ng Japan sa atin, yung mga batas nila na pinapatupad. At yung mga mamamayan nila, sanay sumunod. Sa Pilipinas kasi minsan, ang kanal ay ginagawang basurahan, tambakan, o extension ng kusina. Tapos kapag bumaha, sasabihin ng gobyerno, nagtapon kasi ng basura ang tao. Well, may punto naman. Pero honestly, hindi pwedeng basura lang lagi ang dahilan. Kasi kung maayos ang drainage system, kung regular ang dredging, at kung hindi ninanakaw ang pondo, at kung may totoong flood control projects, hindi sana tayo binabaha kahit konting ulan lang. Kaya siguro ang tunay na sikreto ng malinis na kanal sa Japan, hindi koi fish, hindi technology, kundi isang simpleng ugali. Linisin mo ang kalat mo. At syempre, maayos na gobyerno. Gusto mo pa na magayto pang klaseng contents? Dito lang yan sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aming YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.